Ang pangalan ko ay Mihail. At ngayon, tutuklasin natin kung paano nakakaapekto sa kabuang discharge ang temperatura ng carriage ng krudo, langis na krudo, mga kinakailangan sa paghuhugas ng krudo. At gayon din, napakahalagang maunawaan ang mga katangian ng krudo. Bakit mayroon tayong mga katangiang ito? Sa anong dahilan? Paano nila kami tinutulungan na makita ang buong imahe ng krudo at ang produkto na aming dala? Una sa lahat, nais kong sabihin sa iyo na ang krudo ay isa sa pinakamahirap na produkto na hawakan dahil sa komposisyon nito. Ito ay isang talagang komplikadong komposisyon ng hydrocarbon. Mayroong maraming iba't ibang mga compound dito at dayon din ang lahat ng mga compound. Kung paano iyan mag-react, kung paano sila naapektuhan dahil sa paglipat, they play a really huge role. Una sa lahat, dito kami ay malalim na sumisid at mauunawaan din ang talahanayan. Maiintindihan din namin ang mga kinakailangan. Makikita natin ang mga katangian. At naniniwala ako na ito ay isang bagay na nawawala sa industriya. Dahil ang mga tao na nakikitungo sa mga talahanayan na ito sa halos lahat ng oras ay hindi nagbibigay ng tamang pansin. Hindi rin nila ibinabahagi ang impormasyong ito dahil ito ay parang confidential. Ngunit ngayon ay magpapakita kami ng isang dokumento na napakaluma na, kaya ito ay para lamang sa mga layuning pang-edukasyon. And also really important thing is that when you are, let's say, when you are on board the vessel, or you are, let's say, at shore, and you hear that the maritime profession is so easy. Napakadali lang makarating doon. Ang totoong larawan ay ganap na naiba. So basically, you have to be every, let's say, profession you know. Ikaw ay manager. Engineer ka. Planner ka rin. Project planner ka rin. Chemist ka rin, let's say mo, maintenance team from the other side. So scheduler ka rin. Mayroon kang lahat, sabihin nating mga departamentong naglalaman lamang ng isang propesyon. So just saying from somebody, okay, you can go there and you can get that money. Hindi din noon kadali dahil hindi lang isang bagay ang iyong kinakaharap. So you have technical skills, you have skills to understand regulations, you have skills also to pass different, let's say, checks and inspections. At din, ang pinakamahalaga na ang kaalaman ay tuloy-tuloy. Kaya ang sistema ay nagbabago at ang regulasyon ay nagbabago. At kailangan mong maging tulad ng isang doktor na gumagalaw sa industriya. Kaya hindi ganoon kadali. At kung may nagsabi sa iyo, okay, maaari kang pumunta doon, ito ay madaling pera, maaari mong makuha ito, hindi ito gumagana sa ganitong paraan. Kaya karaniwang, sinasabi nila sa iyo 1% lamang ng kung ano ang kailangan mong gawin. Gayon din, maraming beses, kailangan mong magtrabaho ng matinding oras. Okay. So basically, what is seen in the market as, let's say, fixed hours, walang fixed real hours. At tulad din ng nakita natin, ang industriya ay talagang nag-automate. Ang lahat ay otomatiko, kaya nabawasan din ang mga tauhan. Kung titignan mo ang nakaraan at ikinukumpara sa ngayon, okay, point na yon. Hindi gaanong nakatutok sa paksang iyon. Maaari tayong bumalik at makakagawa din tayo ng ilang video para ipaliwanag ang higit pang mga bagay tungkol doon. Ngunit isang mahalagang bagay na nais kong panindigan ngayon ay ipakita ang iba't ibang aspeto ng krudo at kung paano ito nakakaapekto sa pagpapatakbo ng paglabas.
At ilang bagay din para malaman mo ang mga bagay na ito na ibabahagi na yon dito. Ito ay ibabahagi sa unang pagkakataon sa buong internet. At ito ang mahiwagang bagay na pinaniniwalaan ko rin sa pamamagitan ng koneksyon. Sa pamamagitan ng mga video na ito ay upang magbigay ng karagdagang mga pagkakataon at bigyan ka ng kalamangan na alam mo ang mga bagay na hindi ibinabahagi ng iba. Kaya sa paggawa nito, isang mahalagang bagay ay sa wakas ay malalaman mo ang dahilan kung bakit. At napakahalaga na tanungin ang iyong sarili palagi sa pagtatanong kung bakit. Habang nagtrabaho ako sa industriya at nakatrabaho ko rin ang mga tao mula sa mga terminal, nakikita ko na ito ang bagay na nawawala. Kaya kakaunti lang sa kanila ang talagang nagtatanong at makikita mo rin ang karamihan sa kanila. Sila ay nasa mas mahusay na mga posisyon, kaya mas mahusay din nilang pamahalaan. Anumang mga sitwasyon na lumitaw. At pati na rin ang mga taong nagtatanong, mas madaling maunawaan, mas madaling iset up ang kanilang mga koponan at pagpaplano. Kaya naging mas madali ang trabaho. At ito ang punto na nais naming makamit mula sa aming mga video. Ang punto ay gawin ang iyong trabaho at makuha ang 15,000 na iyon. Sabihin nating mas madali dahil malalaman mo kung paano lumipat at kung ano ang gagawin ng hindi gumagawa ng mga hindi kinakailangang bagay. At talagang sa pamamagitan din ang aking mga taon ng pagpapadala sa board ng mga sasakyang dagat. Lagi ko ring nilalayon na bawasan ang oras. Kaya nga yung mga projects na pinapatakbo ko din, they're bringing huge value. At talagang masigasig akong makita kung kailan sila kukunin at ipapatupad ng mga kumpanya. 100% sure ako na magtatagumpay sila. Sige, bilisan natin kasi nakakausap ako ng ilang oras para sa mga proyekto, para sa lahat ng bagay. Ngunit pumunta tayo sa punto. Kaya, una sa lahat, magandang umaga. Una sa lahat, kumuha kami ng aming kape dito. Nakahanda na. Talaga, ang tasang ito dito ay mula sa China. Ito ay mula sa Starbucks ng China. Kaya isa sa mga apprentice engineer na nagtutulungan, lumabas siya. I really like, yes, people going outside and enjoying some time, checking lang, let's say the culture. At makikita mo na ang magandang tasa na ito. Mula sa Ningbo, talaga, dinadala niya sa akin ang tasang iyon. Nakikita nila ang ilang bagay. Ito ay talagang mabilis. Pero sige, lumabas ka, palitan mo ang imahe. Okay, ito ang dahilan kung bakit kayo. Lumipat ka lang ng imahe at pagkatapos ay nakakapag-recharge ka ng kaunti. Ang paglalayag na yon ay sa iyaya. Nag-discharge kami sa Nikbo. At mayroon akong napakagandang regalo na kasama ko dito at lagi kong naaalala. At naalala ko talaga ang mga taong mahusay, mga tao na may positibong enerhiya. Handa silang matuto. Masigasig silang matuto. Kaya okay, magsimula tayo sa aming template dito. Una sa lahat, ang mga template na ito ay makikita mo sa vest. Kaya ano ang nagbago dito? Ito ay ang PETSA. Tulad ng nakikita mo, mayroon kaming isang talagang lumang dokumento. Ito ay mula 2006. Okay, update. At ito rin ay isang napakahalagang bagay na kailangan mong hanapin sa mga dokumento. Kaya karaniwang, kailangan mong tingnan ang PETSA ng pag-update sa bawat dokumento kung kailan ito huling na-update. Ito ay talagang kritikal na bagay.
Tila, ito ay maliit, ngunit ito ay gumaganap ng isang malaking papel. Dahil pagkatapos, alam mo kung may dumating doon at may pagbabago. Sabihin natin ang mga parameter, ang data at lahat ng bagay. Kaya't ang petsa ng pag-update sa bawat dokumento, anumang mga pagbabago sa dokumento at lahat ng mga bagay ay talagang mahalaga. At sa pamamagitan din ng mga sistema, iyon, sabihin nating mga panloob na sistema, YAL at lahat ng mga bagay. Ito ay dapat na mas madaling ma-access na ang impormasyon ng personal. Ang aking opinyon, ang mga bagay na ito ay dapat na otomatiko. Dapat ay otomatiko at walang anumang pagsisikap nang walang direktang paghahanap. Tumanggap ng impormasyon mula sa anumang liye nang hindi direkta, pakainin ang system upang iwasan, sabihin nating, interbensyon ng tao at bawasan din ang mga pagkakamali. Okay, tapos na kami sa update na yon, naghahanap kami ng update at narito rin kami ay may isang seksyon ng paliwanag. Kaya ito ay kinakailangan ng init ng direkta. Maaari mong makita kung alin ang nangangailangan ng init. Ito ay napupunta sa pula, kaya ang iyong mga mata ay bumabagsak doon. At ito ay bahagi din ng pag-optimize ng mga bagay. Kaya alam mo kung paano gumagana ang template. Alam mo kung paano ito. I-set up ang kulay gamit ang asul, ang mapusyaw na asul. Hindi ito nagpapakita ng kinakailangang pag-init. So you have all the cargoes here. You have the crude oil name and you can see how many crude oil are there. So basically, we have 387, 81 crudes, and I'm scrolling up and down para makita mo ang 381 crudes. Napakalaki talaga. At makikita mong nagsisimula sila sa Y, C, Y. Kaya karaniwang lahat ng alpabeto at makikita mo ang bawat titik ay may, sabihin nating, ilang mga crudes. Ang ilan sa kanila ay may mas kaunti, ang ilan sa kanila ay higit pa. Ang pangalan ng crude nandoon. Minsan pinipili ito mula sa lokasyon, minsan pinipili mula sa geographical na lugar. Ang susunod na nakikita namin ay ang berdeng lugar dito. Kaya ang berdeng lugar ay nagpapakita ng A2 o maaari itong maging isang blankong espasyo at sa puwang na ito kung sakaling walang availability ng data o kay kung blanko ito. Kaya kung hindi mo alam ang grado, kung wala kang anumang impormasyon tungkol sa grado, ngunit tungkol sa mga A2, sigurado. Makakakuha ka ng ilang impormasyon mula sa terminal, kaya dahil ito ay isang bagay na makukuha mo, sigurado. Ang ipinapakita nito, hindi ito indikasyon na walang A2 ang krudo. Okay, kung blanko. Ito ay sabihin nating kahina-hinala. Dahil kung wala kang makita, hindi ibig sabihin na walang A2 ang krudo. Isa pang bagay ay kapag nakita mo dito ang dilaw ay lumalabas, sabihin natin, sa ilang mga krudo. Walang kinakailangang paghuhugas ng krudo at bakit. Ito ang dahilan dahil hindi nangangailangan ng ilang krudo. Ang mga ito ay talagang mahusay para sa draining, tulad ng nakita mo rin mula sa mga video. Depende sa lagkit at lahat ng mga bagay na sila ay talagang mahusay sa draining at mayroon silang isang mahusay na pagganap. Ito rin ang dahilan kung bakit dapat tayong huminto sandali at pag-uusapan natin. At idagdag. Mula sa paghuhugas ng krudo, masterclass na kurso at ang aking libro na aking ginawa. Magpahina na tayo. Most Insight. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang libro at isa ring online na kurso na naugnay sa paghuhugas ng krudo at langis na krudo. Ito ay isang aklat na naglilipat ng kaalaman na aking naipon, ang kadalubhasaan at lahat ng tabumpay.
Ito ay kinakailangan upang magkaroon ng pinakamahusay na posibleng mga pagpapatakbo ng paglabas ng hindi nagpapatuloy sa mga hindi kasiyasyang sitwasyon, mga karagdagang paghahabol. Ginagawa nitong mas madali ang iyong trabaho sa pagsakay sa barko. Talagang naniniwala ako sa material na pagsasanay na akin nilikha dahil lahat ng iyon ay napatunayan at ang pamamaraan ay natikman. At talagang nagdudulot ito ng halaga ng direkta mula sa unang pahina na sinimulan mong basahin ang aklat na ito. Ang isa pang bagay para magkaroon ng mas mahusay na pangunawa at magkaroon ng malalim na kaalaman ay ang pagsali sa online na kurso na partikular kong ginawa para sa paksang ito na available na sa YouTube channel. Ang aklat ay madaling bilhin mula sa Amazon at maaari kang direktang magkaroon ng access doon sa pamamagitan ng mga link na iiwan ko sa ibaba sa video na ito. Kaya sumali ngayon at buksan ang mga bintana. At ang mga pagkakataon sa harap mo, mas madali at mas madaling ma-access. Ang Crudo Washing Guide with Combination with Crudo Washing Masterclass online na kurso ay magbibigay sa iyo ng praktikal na patnubay sa lahat ng mga yugto mula sa simula. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga molekula, pag-ugali ng bawat individual na grado, mga katangian nito, kung paano haharapin ang mga ito, kung ano ang dapat mag-ingat, kung paano mag-troubleshoot kung sakaling may mangyari, paano pumili ng pinakamahusay na mga programa. Kaya lahat ng iyon, ito ay talagang kamangha-manghang paglalakbay sa pamamagitan ng paghuhugas ng krudo. Babaguhin ito kung paano mo tinitingnan ang krudo at ang mismong discharge. Bibigyan ka nito ng mapagkumpetensyang kalamangan upang manatiling nangunguna sa napakahusay na kaalaman. Okay, ito na tayo. Kaya magpatuloy tayo. Patuloy nating tignan ang template. Okay, hindi kami nagmamadali. Mayroon kaming maraming oras at ito ay napakahalaga upang makita kung paano gumagana ang mga talahanayan. So may acid date tayo dito. Ano ang sinasabi sa atin ng acid date? Sinasabi nito sa atin na sa oras na iyon, sa partikular na buwan at taon, mayroong isang pagganap. At nagkaroon ng pagganap ng asay, pagpapatakbo ng asay, pagsubok sa asay, at ito ay talagang mahusay na paghahambing. Kaya kung mayroon ka, halimbawa, update 2006 at nakita mo na ang iyong asay sa produktong ito ay mula sa 72, ito ay masyadong luma, okay. Kaya ang asay ay hindi dapat lumihis ng higit sa 12 buwan sa isang taon upang masabi na tumpak iyon. Lahat ng higit pa riyan, luma na ito. Dahil nagbabago ang produkto at ang krudo, nagbabago ito ng may density, maaari itong magbago, pati na rin sa mga antas ng idalawala. Maaari itong magbago sa wax point, sa kabuang wax point. Kaya't ang lahat ng mga katangian ay nagbabago pati na rin ang balon ay na-deplanted. At nabawasan ang dami. Iba't ibang pamamaraan ang maaaring gamitin upang kunin ang langis mula sa, sabihin natin, mula sa mga bato o mula sa ilalim ng lupa, fracking, presyon ng tubig, presyon ng singaw at lahat ng mga bagay. Kaya lahat ng bagay ay nakakaapekto sa kalidad ng krudo. Kaya kung mas marami kang bago, mas mabuti. Kung ito ay higit sa isang taon, tulad ng sinabi namin sa amin, isang petsa. Kaya doon, dapat nating tanungin ang ating sarili. Okay, mayroon akong anumang import ng produktong ito o mag-import ako. Sabihin natin sa hinaharap ang ilan sa mga produktong ito. Ito ang susunod na tanong. Kung hindi, okay ka lang. Kung sigurado.
Kailangan mong makipag-ugnayan sa laboratorio at tanungin sila, okay, kung ano ang iyong mga plano upang gawin itong mga pagsubok, ang acid test. Okay, at mayroon ding iba't ibang mga pagsubok din. Ito ay maaaring sabihin natin isang maliit na pagsubok na kung saan ay karaniwang magbibigay ng mga katangian tulad ng density. Maaari rin itong ilang pagsubok tulad ng lagkit at iba pang bagay na pangkalahatan. Ngunit mas tiyak sa bawat fraction, nangangailangan ito ng iba't ibang paraan ng pagsubok. At tumatagal din ang mas mahabang oras upang patakbuhin ang lahat ng stream na iyon. Ang isa pang talagang mahalagang katangian ay ang EA. Kaya ang EA ay karaniwang katumbas ng density. At ito ay isang paghahambing sa pagitan ng tubig. Gaano kabigat ang produkto kaysa sa tubig? Ito talaga ang ipinapakita nito. Ang density ay kung gaano kakapal ang isang produkto. Ang mas maraming density, mas mabigat ang produkto at gayon din ang pag-ugali ng produkto. Nagbabago din ang ugali. Kaya kung masiksik ang produkto, mas makapal ito. At kung ito ay talagang makapal, nagbabago din ang mga katangian ng daloy nito. Kaya ang gas sa C4 ay upang makita kung gaano karaming mga gas ang aming produkto, kung gaano karaming gas ang nabubuo. Ang mahirap na punto ay ang punto kung kailan hindi na dumadaloy ang tendency sa ibabaw. Kaya karaniwang maaari mong ikiling ito. Maaari kong ikiling, sabihin nating, ang aking kape at mananatili ito sa isang lugar. Ito ang temperatura na gusto mong iwasan at hinding-hindi mo gugustuhin mapunta sa ganoong temperatura. Dahil simula nang makarating ka doon, tapos na. Natalo ka sa laro. At din ang dahilan na ako ay gumawa din ng crudo washing course. Kasama dito ang lahat ng mga bagay sa loob. Isa-isa nitong ipinaliliwanag ang lahat. Ito ay isang kurso na nagbibigay sa iyo ng kalamangan pati na rin ang sertipikasyon. At sinasaklaw nito ang lahat ng mga bagay sa mga detalye. Sasabihin ko sa iyo na ang mahirap na punto ay isa sa temperatura na dapat mong iwasan upang maabot doon at hindi lamang iwasan. Sabihin natin, para lang nasa malapit ang temperatura, dapat ay isa 0 degrees ang layo mo sa temperaturang iyon. Kasi as the vessel discharge, we have the drop deviation, which I also explain in the course. Alam mo kung paano ito nangyari. Ang wax point, o ang temperatura ng wax, o ang temperatura ng hitsura ng wax. Kaya marami itong theoretical, mga bahagi niyan, okay. Kaya ang karaniwang tinitignan natin dito, ito ay ang cloud point. Pero sa crudo, dahil sa dilim, hindi mo makita ang cloud point. Kaya isang mahalagang bagay ay upang maunawaan kung gaano karaming porsyento ng mga gawa ang mayroon tayo. So since, let's say, makikita mo na may malalaking varieties din. Sa bawat, sabihin nating mga katangian na nakikita mo. Kaya maaari itong maging talagang gas, maaari itong maging mababang gas, maaari itong maging high port point o low port point. Malaking pagkakaiba, okay. Hindi naman kasi kami nagkukumpara. Sabihin, 102, ito ay paghahambing, sabihin, 50 at 60 degrees Celsius sa pagitan.
At pati na rin ang mga porsyento mula sa, sabihin nating, nag-iba mula 0% hanggang 28% ng watts. Kaya't maaari mong isipin na ang mga halagang ito ay napakalaki at talagang nakakaapekto ang mga ito sa mga katangian ng krudo. And for sure, walang rason na gustong magkaroon ng high rob o ma-expose si Chief Officer. Ang mga may-ari at pagkatapos ay magtataas ng mga karagdagang claim. Kaya, Lee, ito ay hindi lamang ang responsibilidad ng Chief Officer at Kapitan pati na rin. Responsibilidad ito ng pangkalahatan. Isipin kung paano ipinamamahagi ang impormasyon, kung paano nakaset up ang mga bagay. May sakay ba tayong mga ekspeditor? Mayroon ba tayong, sabihin nating, isang marine technical advisor na nakasakay upang i-set up ang lahat ng critical na bagay na yon, unawain ang produkto, gabayan ang mga tao kapag mayroon silang gagawin pag-troubleshoot. Kaya lahat ng mga bagay ay talagang mahalaga upang maiwasan ang mga pagkalugi, upang maiwasan ang mga pagkaantala, at upang maiwasan kung paano. Rob, kaya sa kaalamang ito, mapapatunayan mo na ang lahat ng mga yugto ay nagawa ng maayos. Isa pang bagay, ito ay ang punto ng wax, okay, ang hitsura ng wax, temperatura. Mayroon itong ilang pagkakaiba sa mga tuntunin. Maaari mong hanapin yon, ngunit ang pinakamahalaga para sa amin ay ang temperatura ng hitsura ng wax. Dahil ang mga kristal na ito ay nagsimulang lumitaw at hindi mo makita ang mga ito sa pamamagitan ng mga mata. Dahil, tulad ng sinabi ko sa iyo, ang krudo ay isang madilim na produkto. Kailangan mo ng isang tiyak na kagamitan para doon. At maaari rin kaming gumawa ng pagsusuri kung anong kagamitan ang kailangan mo doon. Upang makamit ang mataas na antas ng pag-unawa sa produkto. Dahil naniniwala talaga ako na ang pagkakaroon ng mga wastong kasangkapan ay mayroong tamang mga kagamitan sa pagsukat. Sa anumang industriya, maaari itong maging isang pagpapadala, maaari itong pagmamanupaktura, maaari itong maging anumang bagay na iniisip mo. Sa pamamagitan ng pagsukat at pagtingin sa mga halaga at pag-unawa kung paano nakakaapekto ang mga halagang ito sa pangkalahatang larawan at sa pangkalahatang pagganap, ito ay isang napakalaking at mahalagang hakbang. Ito ay hindi lamang tumanggap ng data. Ito rin ang pagsusuri ng data at gumawa ng ilang hakbang batay sa data na natatanggap namin. Kaya dahil alam namin ang isa, kami ay mas mahusay na handa at din namin binabawasan ang mga panganib. Binabawasan namin ang mga panganib na naugnay sa mga temperaturang ito. Binabawasan namin ang mga ito na naugnay sa mga produkto. Mas alam namin ang aming produkto at ito ay isang mahalagang bagay na alam ang iyong produkto. Alam kung ano ang iyong ibinebenta, kung paano mo ito ililipat, kung paano ito kikilos. Ang isa pang bagay na talagang mahalaga ay ang lagkit ay ipapakita sa tiyak na temperatura. Kaya makikita mo dito. Mayroon kaming lagkit sa 20, lagkit sa 30, lagkit sa 40, lagkit sa 50, depende ito sa kung anong temperatura ito nasusukat. Dahil ang lagkit ay nagbabago ng temperatura, tiyak na hindi linear ang pagbabago habang binabago natin ang temperatura. Ito ay halos, ngunit hindi ganoon. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay talagang mahalagang bagay.
At kung gagawin ko, sabihin nating ang pagbabagong ito at ang pagsubok na ito. Gagawin ko, sabihin nating 20, 40, 50 upang makita ang ladkid. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang bawat pagsubok ay may partikular na gastos din. At saka, napakahalaga na ang pagsubok na iyong ginagawa sa krudo, karaniwang ginagamit mo ang impormasyong iyon. Kaya hindi nasasayang ang impormasyon. Sapagkat may isang taong may kapangyarihan sa pag-input dito, may gumugol ng oras, gumugol ng pagsisikap, gumugol ng enerhiya, at kailangan nating tiyakin na ang enerhiyang ito ay ginugol, hindi ito nasasayang. Ang isa pang bagay ay ang pinakamababang karwahe ng temperatura para sa solong katawan ng barko. Ngunit ngayon, tulad ng alam ko, walang nag-iisang host sa ngayon. Kaya talaga, magiging interesado tayo sa pinakamababang temperatura na double hold cargo na may mga slope din. Ipinapakita nito ang mga kargamento at mga dalisdis. Mayroon din kaming isang solong katawan ng barko, okay para sa tadlamig at tad-araw. Crude washing coats. At titingnan natin dito. Dobling gaganapin sa tadlamig at tad-araw na paghuhugas ng krudo. Ang susunod na bagay ay ang limitasyon ng A2 sa likidong iya ayon sa timbang tulad ng ipinapakita dito at ang A2 sa sinaw na yin. Mayroon din kaming A2 na higit sa 100. Kaya maaari mong makita ng direkta sa itaas 100. Mayroon itong palatandaan. At gayon din ang mercatons. Ang antas ng mercatons. Ang mga quote ay nagpapaliwanag din sa kanila ng husto sa aklat. At ipinapaliwanag ko, bawat isa, kung paano nakakaapekto ang mga ito, kung anong mga temperatura ang pipiliin. At talagang, ang kombinasyon, ang kurso at ang libro na magkasama, magkakaroon ka ng isang imahe na maaari mong hawakan ang anumang iba pang produkto. Kaya talaga, kung matutunan mo ang pamamaraang ito, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga hindi kasiyasyang sitwasyon. At maunawaan din ang anumang produkto.